Habang nagkakaisa ang simbahang Katolika sa pagdarasal para sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Francis, hindi maiwasan ng ilan na magbigay ng opinyon sa kung sino ang pwedeng humalili sa Santo Papa. Kabilang sa mga mauugong na pangalan ang Pilipinong kardinal na si Luis Antonio Tagle. Tinagurian siyang Asian Pope Francis at itinuturing na progresibo dahil sa pahayag niya tungkol sa LGBTQ community, mga diborsyado at mga single mother. Pero paano nga ba ang proseso sa pagpili ng Santo Papa? Pinapalitan lamang ang Santo Papa kapag pumanaw na o nagbitiw sa pwesto. Ang ilang mga naunang Santo Papa gaya ng First Pope na si Saint Peter, sila mismo ang pumili sa kanilang kapalit, habang ang iba naman ay itinalaga ng mga pinuno ng Imperyo ng Rome. Ngunit marami ang tumuligsa sa mga ganitong paraan. Kaya simula noong 11th century, nagkaroon ng mga reforma. Sa inilabas na decree ni Pope Nicholas II, tanging ang mga cardinal bishop, pari at deacon lamang ang maaaring magdesisyon sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Noong 1179, nagsimula ang proseso na sinusunod hanggang ngayon nang magtalaga ang isang ecumenical council ng College of Cardinals. Sila ang bumuboto at naghahalal ng susunod na Santo Papa sa isang pagpupulong na tinatawag na Papal Conclave na ginaganap sa Sistine Chapel sa Vatican. Pero tanging ang mga kardinal edad 80 pababa lang ang pwedeng makiisa sa botohan dahil may mas kakayahan silang bumiyahe. Noong una ay kahit sinong katolikong lalaki ang maaaring maging Santo Papa. Pero magmula noong 15th century, puro mga miyembro lang din ng College of Cardinals ang dapat maihalal. Maglalagi ang College of Cardinals sa Sistine Chapel nang walang access sa outside world. Hindi nila pwedeng sabihin ang nilalaman ng kanilang balota. May 4 na round ang kanilang pagboto araw-araw hanggang sa maabot ng isang kandidato ang 2/3 ng mga boto. Sinusunog ang mga balota kada matatapos ang botohan. May usok na lalabas sa chimney ng Sistine Chapel na magpapakita sa resulta ng botohan. Kung itim ang usok, indikasyon ito na wala pa ring nanalo sa botohan. Kapag puti ang usok, ibig sabihin ay mayroon nang napiling bagong Santo Papa. Tatanungin ng nanalong nominee kung tatanggapin niya ang pwesto at anong papal name ang gagamitin niya. Kasunod nito ay iaanunsyo ng Senior Cardinal Deacon sa balcony ng St. Peter Cathedral ang katagang Habemus Papam, isang Latin phrase na ibig sabihin ay we have a Pope. Dito nahaharap sa mundo ang bagong Santo Papa para magbigay ng kanyang unang mensahe. Para sa iba pang kaalaman, sundan ang social media pages ng News 5.